Bakit parang bumilis ang kilos ng mundo? Natuwa ako doon sa sinabi ni Ina eh. Pag dumadating daw ako, natataranta daw. Bakit? Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Merry Christmas and Happy New Year in advance. Ayaw nga pala. Pwede bang lahat po tayo tumayo? Ayan. Talagang fresh looking tayo. Naligo ba ang lahat? Sino po yung hindi naligo? Hindi naman po kayo makapunta sa impyerno kapag hindi kayo naligo. Okay. Tayo po'y mandalangin. Dakila at pagpalang Diyos, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat. Kami po ay nagagalak na meron po kaming kalayaan na purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa isa pang araw na dinagdag mo sa aming buhay upang aming makita, O Diyos, kung gaano kakabuti, kung paano sa simula pa lamang pinakita mo na, Panginoon, ang lawak ng iyong pag-ibig sa aming. Ngunit, ganun pa man, Panginoon, batid mo na sa amin pong mga kahinaan. Kami po ay nagkakamali, nagkakasala, nahuhulog, Panginoon, sa kahinaan ng amin pong mga espiritual na kalagayan. Ngunit, nandyan ka, Panginoon. Salamat po sapagkat kami mayroong katiyakan na hindi kailanman kami, Panginoon, nag-iisa sapagkat ikaw ay lagi naming kasama. Sa pagkakataong ito, sa amin pong pagpapatuloy ng aming pong pag-aaral, O Diyos, ng iyong salita, samahan mo kami, Panginoon. Ganon din ang aking pong mga kapatid. Kalooban mo kami, Panginoon, ang kaunawaan na magbibigay sa amin ng inspirasyon, kalakasan upang lumakad sa katwiran mo at sa kabanalan mo, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Tanuran mo kami, Panginoon, ng iyong mga binanal na anghel. At bakuran mo kami ng iyong dugo. Samahan mo kami ng iyong presensya sa pamamagitan ng Santong Espiritu. At ikaw ang mangusap, Panginoon, sa aming mga puso. Salamat po, Panginoon. Purihin ka sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen. Okay, sige po. Meron ba tayong mga bago? Para mabati ko man lang kayo. Ayun, magandang umaga mga kapatid. Maraming salamat at nadalaw nyo kami. Nawa hindi ito ang katapusan, kundi ang simula pa lang. So, feel free, relax, enjoy. At sa mga kapatid naman na isang linggo na hindi po tayo nagkita, nakita nga pala tayo kahapon because of the revival. At inabutan ko pa yung part ng patotoo ni Emerson. Actually, hindi siya dapat kasama, mga youth lang yun eh. Pero dahil nagpatotoo siya dito kayo na talaga raw revival ang nangyari, that means totoo yung Romans 8:28 that all things work together for good to those who love God and for those who are called for the purpose. No, hindi lang naman po yun para sa mga youth talaga, kundi doon sa may sasabihin ang Panginoon. Each time na meron pong tatayo, each time na merong magbabahagi ng salita ng Diyos, whether ako or hindi, bear this in your heart, bear this in your mind, that there is something that the Lord would like to convey to you. Sa iyo yun. At sa maraming tao, lahat yan kinakausap ng Panginoon. And most of the time, we're so busy. Ano nyo naman yung acronym ng busy, no? Pero gagamitin ko pa rin still yung the word busy. Because of the busyness of our lives, we don't have this time to really have this one-on-one with God. And so therefore, the Lord would, put you in a deep sleep. Patutulugin ka ng Panginoon at sa iyong panaginip, pwede kang kausapin ng Panginoon. There are so many ways that God can communicate the thing that He would like you to do or us to do. Lahat po tayo kinakausap ng Panginoon. Walang panahon na hindi po tayo kinausap ng Diyos. So, sa lahat ng tinig, sa lahat ng ingay, sa lahat ng narinig po natin, meron po tayo dapat na listening ear, part of our discernment, na we can distinguish whether this voice that we are hearing is coming from the Lord Himself.
Kaya pala kayo nakatingin doon. Dito na lang? Bakit doon pa? Dito na lang! Original ito eh. Mangkukopya lang yan. Tataka ako, ba't kayo nakano doon eh? Okay, at tuloy po natin, this will be our part 3. Okay? Kanina tinatanong ko ang aking jowa, yun no? Yung babaeng yan. 34 na taon ko ng jowa yan. Sabi ko, ma, ano yung huli mong natandaan doon sa mga sinabi ko? Sabi niya, tagal na nag-isip siguro mga almost 2 minutes. Ang tagal, sabi niya. Tapos ang sinabi niya, talagang na-struck ako eh. Parang wala akong natandaan. So tumahimik muna ako. Sabi ko, effective ba akong preacher? Kaya ako sa lang ang sarili ko. I'm just thinking out loud. Pero nung mga bandang papunta na ng 5 minutes, nagsalita na siya. Sino po mga may asawa dito? Taas ang kamay. Ayun. So marami ha, marami. Kaso lang, kukunti tayo, baka naapektuhan ang ulan. Okay. The first time that we discussed this, mga kapatid, kasi ito na po yung after effect. This is actually the offshoot, the result of the temptation. Let's focus muna po tayo doon sa... Balikan po natin yung chapter 3, 1 to 5. Para po doon po the benefit po doon sa ngayon lamang po nakadalo. So 1 to 5 muna tayo bago yung 6 to 13. And then, last Sunday, this coming Sunday, meron po tayong special guest and he will be the one to conclude the theme. No? Okay, so basahin ko po. Hear me out. Chapter 3, alam po natin this is the saddest, no? The most tragic part in human history. Now, the serpent was more crafty than any of the wild animals and that the Lord God had made. Ayun na, tingnan niyo po yung huling phrase, that the Lord God made. Serpent. Okay, serpent. Hindi snake. Serpent. Sa ibang dynamic equivalent, mababasa niyo talaga maling snake. No? But eventually, kung titingnan po natin yung pinaka background po or yung pinaka word study ng serpent, babalik ka talaga sa hindi talaga siya serpent. Collateral damage lamang po itong ahas na ito. Now, the serpent was more crafty. Ano ba yung crafty? Kung baga sa Tagalog, ito po ang pinakatuso sa lahat ng nilikha ng Diyos. Alam po ba natin ang tuso? Ito po yung hindi ka matalino, hindi ka magaling na nagtapos sa mataas na pag-aaral o paaralan, pero meron kang uwilo, meron kang galaw, meron kang kilos na hindi taglay ng matalinong tao, kaya nga tuso. Okay? Siya yung pinakatuso. Ngayon, kung mag-i-imagine po kayo, kailan ba naging tuso ang ahas? So magkakaroon kayo ng idea. This is not actually a simple kind or natural kind of ahas. Tuso eh. Meron ba kayong alam na, sino po nagpunta na dito ng Manila Zoo? Kung bata kayo, Manila Zoo. Manila Zoo. O sa Manila na lang, sa nakapunta na Maynila. Para at least, meron pa rin Manila kahit na hindi zoo. Nakakita na po kayo ng ahas doon, di ba? Hindi talaga makasagot ng marami, hindi pa nakapunta ng Manila Zoo. Anyway, sige. Assuming na nakapunta na kayo ng zoo, what do you have in mind kapag pinag-usapan ng zoo? Of course, hayop, di ba? Hayop. Okay, sari-saring hayop. Nako, hindi yata nakapunta ng Manila Zoo yung kapatid, dalhin mo na para matigil.
Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. Yun po ang isang totoo doon. Hindi natin kayang i-rebat yun. The Lord God had made. Lahat ay ginawa ng Panginoon. Lahat. Lahat. He said to the woman, ayun, yung chapter 3, pagkatapos bigkasin ang ahas, sinundan ng babae. Okay? Mawawala muna pansamantala si Adan. Wala muna. Hindi muna siya pag-uusapan. But he was there. He was present that day. That tragic day. To the woman, sabi niya, he said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? So that made this serpent crafty. What made him crafty? He can talk. And he can insinuate something in your mind to put you in a category wherein you can doubt the word of God. Tinataniman ka na. Did God say? Samantalang wala siya doon nung kausap si Adan at si Eva. I mean, physically, there was no mention of the serpent yet. Pero kung pag-aaralan po natin ang buong aklat, yung kanyang outside source, wala siya doon sa pagitan ng dalawa, pero nandoon siya. And he can hear the words na sinasabi ng Panginoon, and he can hear the words na sinasabi ni Adan at ni Eva. Nasaan siya? Nasa Eden. Nasa Eden. The perfect environment that time. Perfect environment. So, tatanungin mo ngayon, dami tanong eh. Why would God allow such entity to enter into a perfect community or perfect environment? Bakit pinahintunutan ng Panginoon? So, papasok po tayo sa God's sovereignty. Alam ng Diyos lahat. At pagkatapos pong mag-usap itong dalawa, papasok po tayo sa man's responsibility or free will. The freedom to choose. Did God, so may patanong na doon, totoo ba na sinabi ng Panginoon na hindi kayo pwedeng kumain ng bunga sa mga puno sa halamanan? Notice, may mali na doon. The word na sinabi ng Panginoon was minimize. Pinawasan. Nilagay sa isang kategorya na ang pinakabuog ng salita pagdating sa iyo ay magkakaroon na ng ibang kahulugan. There was an intentional deviation from the exact word uttered by God. Sasadyain niyang iligaw ka. Remember, ang simple natin ay linlang. So there was this intentional distortion of the exact words, the truth, distortion of the truth. Yung pipilipitin ang katotohanan pero in a very sly way. Kaya nga crafty eh. Asan si attorney? Yan pala, nauna na pala si attorney. Yan po yung mga anak ko. At yung isa naman yung apo ko, kaysa isang apo. So did God really say you must not eat from any tree in the garden? So, misleading. Misleading. Kapag nag-engage ka na dyan, misled ka na. So remember, be very, very careful when you engage. Kaya di ba sa relationship, may sinasabing, engaged na ba kayo?
Parang sinasabi natin, are you betrothed? Nakatali ka na ba? Pero hindi pa sa legal na paraan. Institutionalizing pa lang. Betrothal or engagement. Kasi susutan ka na ng singsing eh. Partly, pagmamayari ka na niya. Kasi ang mahal ng binilan niyang singsing. Galing pa sa umpin yun eh. Nakadaan na ako sa umpin eh. Natanong ko po kayo mga kapatid. How many times have you been misled? Honestly. Ilang beses na po tayong napaglalangan? Ilang beses na po tayong nailigaw sa katotohanan? Kaya nga missing. Past tense nga lang yung lead ginawang led, misled. So, ibig sabihin, naganap na yung pagliligaw sa'yo. So, ilang beses na po tayong naligaw? O ilang beses na po tayong iniligaw? Maaring ng sarili po natin. Most often, naililigaw po tayo ng sarili po natin. But because we thought that what we have, decided for ourselves is the right thing to do. Pero sinabi ng Biblia, maraming bagay na sa tingin ng tao ay tama, pero at the end of it is what? Distraction. And this is actually what is taking place. Okay? So nakikita po natin dito, there was a direct engagement of Eve to the crafty serpent. Alam ba niya yon? Hindi ba siya nagtataka? Why on earth na itong ahas na ito is able to communicate? At gusto kong tanongin, anong salita ang ginamit nila? Hebrew ba? Greek ba? English ba? Tagalog, Bisaya, Ilocano, what? Nagkaintindihan sila eh. There was no mention about the language, but apparently, clearly speaking, yung gustong i-communicate ng serpent, naintindihan ni Eva. Meaning, matalino talaga si Eva. Matalino. Pero walang wisdom. Iba yung intellectual, iba yung full of wisdom. And many of us are highly intellectual but not full of wisdom. May problema po tayo mga kapatid. Remember, sabi po ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. The fear. Fear. Eh dito, wala siyang fear dun sa ahas. Meaning, aside from being crafty, this serpent must be beautiful in the appearance. In his appearance. Because there was no fear na minention ng Biblia. Kayo, kapag ang kausap niyo, long hair, mahaba ang buhok, medyo hindi naligo, haggard, tapos ang kuko niya medyo madumi at yung salita niya ay medyo pabalbal, anong nararamdaman niyo? Di ba sinasabihan kayo ng takot? Tao na yung kausap niyo, but this one, Eve is talking to a serpent, but there was no mention of fear. There was no mention of fear. The woman said to the serpent, eto na. So, nakuha ang atensyon ni Eva. Nakuha ang atensyon ni Eva. Pero nandoon si Adan, watching. Mga lalaki. Ang unang utos ng Panginoon sa lalaki nung siya ay dalhin sa halamanan is, ang expectation rather, not command. The expectation of God from Adam when he put to the garden of, when Adam was put to Garden of Eden is dalawang bagay. Di ba nabanggit na po natin? To work and to take care the garden. Meaning manage well. To put everything in order. So, yun yung kanyang specific na function doon sa halamanan. Mga lalaki, our specific function sa ating tahanan is to manage our family
well. Hindi ka dapat withdrawn father. Hindi ka dapat absentee father because you have this kind of reasoning na I'm working, I'm busy, I'm breaking my back so as for all of you to have a bright future. Hindi po yung rason. Hindi po yung rason. Because biblically speaking, the function of the man was clearly stated doon sa bahay, garden, to work and to take care. Alagaan. Nasa garden sila. May asawa na siya. Nandun na siya. Anong ginagawa ni Adan? At a distance, maaari, or maaaring mas malapit. We do not know exactly the proximity. But the fact na nagsasalita ang babae at hindi siya ang pinakausap, hindi pa ba red flag yun? Is it not red flag? Sino ang kausap mo? Bakit kayo nagkakaintindihan? Di ba dapat dalawa lang tayo nag-uusap? Kaya kapag may asawa ka na, lalaki at babae, kayo dapat ang nag-uusap. Hindi yung biyanan mo, hindi yung kapitbahay mo, lalong-lalo na kung ang pag-uusapan ay management ng family. Kayo dapat ang nag-uusap. Okay? Magaling din itong ahas eh. Di ko alam kung paano siya napunta ng puno. Baka nandun na siya sa puno. Huwag po kayong maniwala kay Big Bro. Napanood nyo na yan sa FB niya, di ba? The Chief Executive Officer of Big Bro, na employer ni Angelica. At first, yung kanyang mga theology okay pa eh. In line pa sa foundational truth, meaning orthodoxy. Okay pa eh. Pero at a sudden, bigla, at yun nga, may nag-video na hindi niya siguro alam, kumalat ngayon sa social media. Maybe all of us are not yet, or many of us rather, are not yet aware of what's going on. Kay Rolando Garcia. Di ba siya? Kilala ba yung employer mo? Oh. Si Rolando Garcia, yung Church Awakening, siya po ang senior pastor noon. His name is Rolando Garcia and also the Chief Executive Officer ng Big Brew. Oh, iba si Kristo, iba si Yahweh. The Yahweh cult, ang turo niya. Na si Yahweh ay sinungaling, si Yahweh ay mamamatay tao, na si Yahweh ay nagbe-bless ng mga sinungaling. Nung pinapanood ko, gusto kong malaglag sa kinauupuan ko eh. Hindi ako dumating sa ganung uri ng theology kahit nung ako ay hindi pa born again. Hindi pa ako dumating po doon. I never questioned the authority and sovereignty of God. I never question. I never doubt. Yun na yun eh. Anyway, na-segue lang naman po ako. Now, ito po. This is the conversation. This is what transpired. The woman said to the serpent, "We may eat from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it." So, merong addition on the part ng babae. Anong tawag doon? Na-edit. Na-edit, na-revise yung eksaktong salita ng Panginoon. Sa lahat ng puno na may bunga, pwede niyong kainin. Maliban lang sa puno na nakatanim sa gitna, wag na wag po niyong kakainin ang bungang yun sapagkat kapag kinain niyo ang bungang yun, tiyak na kayo ay mamamatay. Walang sinabi na wag mong hawakan. Understood mo yun. Dahil bago mo makain yun, nahawakan mo yun. Pipitasin mo eh. At hindi po ganoon kadali yung nangyari dahil matagal-tagal na rin siguro nadadaanan ng mag-asawa yung punong yon. Because meron lang sinabi ang Diyos na maliban sa punong nasa gitna. Nauna ang puno bago si Adan at Eva. Remember? Remember.
Nauna ang puno bago ang tao. Nauna ang hayop bago ang tao. Nauna ang tubig bago ang tao. Nauna ang lupa bago ang tao. Nauna ang bituin, buwan, bantala, sinagtala at kung ano-ano pa, bahaghari. Nauna ang mga yon bago ang tao. Inihuli ang tao. Lahat ng pangangailangan ng tao sa kanyang emosyon, sa kanyang intellectual na kalagayan, sociological, spiritual, emotional, everything God created in perfect harmony and in order. In order. The violation that took place was actually the reversal of yung salitang order. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay bunga ng walang kaayusan. Kasi inayos muna ng Diyos sa kanyang karunungan ng lahat ng bagay ayon sa kanyang nais, ayon sa kanyang pleasure, ayon sa kanyang layunin, ayon sa kanyang palatuntunan, at iyan ay pagkakatiwala niya sa higit niyang pagtitiwalaan, walang iba ang tao na pangungunahan ni Adan. That was the order. Lalaki! Lalaki! You must not touch it or you will die. Nawala yung surely die. Ang Diyos na ang nagsabi na tiyak mamamatay ka. Na-omit po yun. Na-edit po yun, na-revise po yun. Yun ang bunga ng mga chismis. May nadadagdag, may nababawas, at pagdating sa iyo, yung nabawas, yun ang importante. Yung nadagdag, yun ang hindi importante, at yung nadagdag, yun ang pinakinggan mo, ano nangyari? Nasira. Okay? So slowly there's a breaking away from the truth. Lumalayo ka na sa katotohanan. Sa sinabi pa lang ng Panginoon, sa sinabi mo pa lang, may pagkakamali na. Wala na sa ayos. Kaya nga di ba, meron tayong salitang pabalbal, umayos ka. Tingnan niyo po yung katabi niya, nasa ayos pa ba? Okay? Mawawala pa lang sa ayos, Bishop. Sabi doon, you will not surely die. Yung ahas pa nagbalik eh. Di ba? Sabi ng babae, sabi ni Eva, knowing you must not touch it or you will die. Di ba wala surely? O, tingnan niyo yung verse 4. You will not surely die. Mas magaling pa yung Diablo. Mas natatandaan tayo yung sinabi ng Panginoon. Kaya nga crafty eh. Yung salitang surely nandoon na yun. Tiyak. Kaya nga sabi ng Hebrew 9:27, it is appointed unto man wants to die. Sabi ng John 10:10, ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. Yun yung kapalit ng paggawa po natin ng kasalanan. There's something in you that will surely and definitely die. But physically, you won't. Hindi ka mamamatay physically, but there is something in you that will die. Halimbawa, sa mag-asawa, kami ni Pressing, 34 na kami mag-asawa. Bakit kami bumibilang pa ng taon? Because there is fire in us that kept aflame. May alab. Kailangan kong yung apoy na yon, kailangan may apoy siya, may apoy ako. Kaya pag nagsama kami, sunog ang tawag doon. Sunog. The moment na mamatay yung apoy na yon, hindi ko na siya mamahalin. Hindi ko na siya iibigin. May namatay na eh. Kaya di ba sa mga mag-asawa, ba't kayo nag-iwalay? Hindi ko na siya mahal, pastor eh. Hindi ko na siya mahal. Saan nakasalig yung pagmamahal na yan? At hindi mo na siya minahal. Di ba sabi ng sinumpa ninyo? In sickness or in health, for poorer, for richer, till death, do us part. Kasi wala nang apoy. Malamig na yun. Nakahawak na ba kayo ng bangkay? Nakahawak na kayo? O ganito na lang. Nahawakan niyo ba ang isang buhay na asawa niyo, pero malamig?
Magkatabi kayo, natulog, magkatabi kayong kumakain, pero nagsiselfon kayong pareho. Anong ibig sabihin nun? Malayo, malapit, sobrang layo. Si Adam, tsaka si Eva, nandun siya eh. Malapit, sobrang layo. Nagpabaya yung lalaki na magpatuloy ang babae sa pakikipag-usap, hindi sa kanya, kundi sa ahas. Hindi ko lang alam, ano ba talagang gender ni Satanas? Babae ba siya o lalaki? Wala siyang gender. Anong tawag doon? Intersex? Kasi merong LGBTQ. Ang daming term ngayon, mga kapatid. Nag-gets po ninyo, mga kapatid. When the woman, sabi nun, you will not surely die, sabi ng serpent. Sino ang paniniwalaan ni Eva? Ang Diyos na nagsalita kay Adan at si Adan na nagsalita sa kanya bilang kanyang kabiyak. At I believe, without any tinge of doubt, na naiparating ni Adan kay Eva ang sinabi ng Panginoon. Dahil silang dalawa lang naman nag-uusap pa eh. Until nagkaroon ng third person. Hindi si Lord. Hindi si Lord. You will not surely die, the serpent said to the woman, for God knows that when you eat of it, your eyes will be open and you will be like God, knowing God and knowing good and evil. Ano ang basihan ng isang totoong matalino? Sabi ko kay Presi, matalino si Eva, pero mas matalino si Adan. Bakit? Hindi po siya tapos na UP. Hindi naman pag sinabing tapos na UP, matalino ka na. Ako hindi po ako tapos na UP. Sa tabi-tabi lang po ako na nakatapos. Kaya anak ko, tapos na UST yan. UST is staying there. Yun lang ang, hindi, college ko pa nalaman yun. Joke lang yun. Alam ba siya ng totoong matalino? Bakit ko sinabing mas matalino ang lalaki? Tingnan niya mga kapatid. Ang Panginoon lumikha ng lahat ng hayop na wala kay Adan. Okay? And then nilikha ng Diyos si Adan mula sa alabok. Inilapit ng Panginoon ang mga hayop kay Adan ng walang pangalan. No names. At dahil ang lumikha kay Adan ay all-knowing, God sovereign, omniscient, omnipotent, and omnipresent, the omnis of God. Therefore, ang karunungan nagmumula sa Diyos, hindi po sa universidad. Ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos, hindi sa universidad. Okay? Yun po yung order. Lahat na inilapit ng Diyos na hayop kay Adan, ang sabi niya, kung ano ang ibibigay, ganoon ang tiwala niya kay Adan. Hindi na niya kinwestiyon si Adan, bakit ganito ang pangalan nito, Adan? Pagpaliwanag ka nga. That was immediate. Dinala ang hayop sa harap niya at si Adan, bahagi ng kanyang imahe sa Panginoon, bahagi ng larawan ng Panginoon na taglay ninyo, mga kapatid, ay karunungan mula sa Diyos. Hindi kayo tanga, hindi kayo bobo. Maliban lang kung gusto nyo. Okay? Na inuuto ka na, nagpapauto ka naman. Ang tawag doon, tanga. Wala pong paaralan para sa tanga at wala rin pong ospital para sa tanga. Dahil walang nilikhang tanga ang Diyos.
So binigyan niya ng pangalan that made him highly intellectual and full of wisdom. Kasi nagbigay siya ng pangalan eh. O sabihin natin 10 yung binigyan niya ng pangalan, may sumablay ba? None. Kasi kung anong tawag niya, yun na rin ang tawag natin eh. Etymological, pag-usapan natin, doon nagmula yan eh. Matalino si Adan, pero mas wise si Eva. Kaya mga babae, napapasunod ang mga lalaki. hindi man kayo umayon, iyon ang realidad. Napapasunod ng babae ang lalaki. Kasi nga wala na sa ayos. Gusto ba nating maibalik? Hello? Gusto ba nating maibalik? Gusto ba ng babae na maibalik? Kasi kung gusto nyo maibalik, tanggalin lahat ng mga liberation. Women's liberation, women empowerment, at kung ano-ano pang mga nagtatangi sa mga babae. Gusto nating ibalik eh. But can we do that? Can we do that? Let's face the reality. Karamihan ng abroad, babae. Sino nasa bahay? Anong ginagawa ng lalaki? Tama siya, nakaupo. Tumatanggap na lang ng remittance. This is not the proper order. Hindi ka maniling lang kung ikaw ay nasa kaayusan. Paano mo mayaayos? Balik ka sa palatuntunan ng Diyos. Kaya kailangan mong magbalik loob sa Panginoon kung gusto mo talagang maayos. Pero sasabihin ko sa iyo mga kapatid, hindi madali. Pero kung talagang determinado ka, do it. Do it. Walang biruan dito. Because you will be the one to choose. God is sovereign. Yes, I know that full well. But remember when Eve is actually deceived na. Kinuha na niya, kinain na niya, pinigil ba siya ng Panginoon? No. God allowed her to pick up the fruit, not only to touch it, but eventually eat it. Kinain niya. And Adam was at a distance looking and observing if Eve will actually die. Kung talagang mamamatay siya, ay hindi nga eh. Inalok pa nga siya eh. Once ang buti, hindi sinabi sa Biblia, masarap ba? But the fact na inalok siya ng kanyang asawang babae, walang kagatol-gatol, walang tanong, walang kung anong-anong bagay, kinuha na ni Adan, and Adam sinned willingly. Adam sinned willingly, but Eve sinned because she was deceived. See? Wala na sa kaayusan. Mas pinaniwalaan nila ang winika ng ahas kaysa winika ng Diyos. There was no elaboration on the part of God nung siya ay nagbigay ng instruction. The moment you eat of it, you will surely die. Now, number 1, ano ang nangyari? Out of order. Simply out of order. Simply out of order. Ang buhay po natin kung wala sa ayos, magkakaloko-loko po tayo mga kapatid. Remember, God is a God of order. Hindi mo kailangan maging rational dyan. Hindi mo kailangan maging highly intellectual because there's these fixed laws of heaven, of universe. Fixed laws, hindi mo yan kayang baguhin. So kung ang heaven ay may law, ang Diyos naglagay ng batas sa ating mga puso. Hindi na po siya written in the stone. Remember sa Ezekiel 26, I will give them a new heart. Nasa puso mo na ang kautusan ng Diyos, maliban lang kung paltakason ka. Pero kung susundin mo lang plainly, in layman's term, plainly, kung susundin mo lang ang sinasabi ng Biblia, mabubuhay ka mga kapatid. Mabubuhay ka. Hindi mo kailangan mag-join ng anumang church para mabuhay sa
eternity. Ito ang mag-judge sa atin eh. Hindi yung affiliation natin sa church. Even if you're a member of this church, that will not give you any credit at all. This will not be used as passport to heaven. Because your conscience will be one of the instruments that God will judge you. Huhusgahan ka ng Panginoon according to your budhi. Huhusgahan ka ng Panginoon, not only sa budhi, huhusgahan ka, first and foremost, huhusgahan ka ng Panginoon according to His Word. Ito ang huhusga sa atin, mga kapatid. Kaya nga kinakailangan mo itong basahin. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. And so, kailangan mong magbigay ng talagang oras. Do not set aside time. Make time for the reading of the Word of God. You work 8 hours a day, you sleep 8 hours a day, and the remaining 8 hours a day are variations. Anong gagawin mo? Varied ang gagawin mo for that last 8 hours. But all in all, we are all given 24 hours to live, to utilize, to glorify God in everything you do. Colossians 3:27. So tuloy po natin. Alam ng Diyos na when you eat of it, your eyes will be open. Bakit hindi sinabi ng Panginoon kay Adan at Eva? Na pag kinain yan, may matututo ka ng masama at mabuti. Ang sinabi niya, kapag kinain mo yan, mamamatay ka. Iba na ang sinasabi ni Satanas, ulong ahas, at iba rin ang unang sinabi ng Panginoon. Pero sino ang namayani? Yung huli. Ito yung sinasabi nating napaka-indecent proposal. Sobrang indecent. Alam ng Diyos na kapag kinain mo yan, mabubuksan ng iyong mata. Mga kapatid, kapag nalaman mo ba lahat ng katotohanan, can you contain those? Kaya niyo bang ilagay sa iyong kaisipan o sabog ang utak niyo? I do not intend to know everything. I am content enough to know for what is given to me according to John 3:27. Na kung ano man ay binigay sa akin ng Panginoon, yun lang ang tatanggapin ko sa Kanya, including knowledge, wisdom, and everything. Makontento ka doon. Si Kristo nga kahit alam niya na ang lahat, dahil sa Kanyang pagpapakumbaba, sinasabi niya, tanging Ama ko lamang ang nakakaalam ng oras, panahon at oras. Pero eventually, alam niya eh. Pero dahil sa sobrang pagpapakumbaba, which is supposed to be our model ng pagpapakumbaba, as it is written, declared in Philippians chapter 2, mga kapatid. O ano nangyari? Ito na po yan. Verse 6. When the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. Hindi na si Lord ang desire ni Eve. Ano na? Bunga na. I'd like to ask you personally, si Lord ba ang desire niya? Si Lord ba ang desire natin? Because if it is not, we will just repeat what happened in the Garden of Eden. Kaya nga sinabi, part ng after effect na i-disclose sa atin ng ating guest speaker, ano yung ramification ng ginawa ng dalawa. Nasa gitna ang puno, pero dapat ang nasa gitna ng puso mo, hindi puno, si Lord. Nung si Adan at ng Panginoon, silang dalawa, okay ang relasyon eh. Hindi ko sinasabing peste nung nagkaroon siya ng relasyon sa babae. I'm not saying that. I'm saying, yung original na relasyon na in-establish muna ng Panginoon between man and God, that is
the beginning of every relationship. Relationship should be God and man, man and God only. Only. Pero dahil matalino ang Panginoon, sabi niya, lahat ng ginawa niya ay very good, but there is something that is inside Adam na maaaring hindi niya hinihingi. I mean, verbally na hinihingi sa Panginoon. There was no mention of it. But the fact na nung nakatulog siya at pagising niya may babae na sabi niya, alas, at last, bone of my bones, flesh of my flesh, meaning kung titignan mo yung meaning ng at last, alas, ibig sabihin, matagal na niyang hinihintay. Alas, sa wakas! So, hindi mo naman sinasabi, pero naririnig ng Panginoon ang tibok ng puso mo. Your heart can actually speak louder than your mouth. And the Lord can hear it. Kahit ang mga people na hindi nagsasalita, still the Lord can, what? Understanding from A to Z. Kahit hindi sila maggumamit ng sign language, of course, God created them. God created us. And the Lord knows everything. Nothing is hidden from His sight. In plain sight, everything, mga kapatid. Ayun na. Iba na yung tinitignan ni Eva. Hindi na yung asawa niya, hindi na ang Diyos, ang tinignan niya yung bunga dahil sa insinuation or suggestion ng ahas. Mga kapatid, ano yung mga bagay na pinakinggan nyo at bandang huli, sasabihin mo, sana hindi ko na lang pinakinggan at hindi ko ginawa. When the woman saw, hindi sinabing when Adam and Eve saw. No. Specifically, the Bible said, when the woman saw. Nakita niya yung bunga. Matagal na niyang nakikita yon. Iba yung tinitignan, iba yung tinititigan. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, nadaya na nga eh. Sinabi na ng Biblia na lahat ng ginawa ng Panginoon, pleasing to the eyes and good for food. Sinabi na yon, chapter 2 of Genesis. Sinabi na yan. At alam ng Panginoon, nakakain siya ng bunga. Pero dahil maraming klase ng bunga nakakainin na pwedeng kainin sa halamanan, baka mapagkamalan nilang pwede rin kainin ang bunga na nakatanim sa gitna. Doon sinabi ng Panginoon, huwag yan. Huwag yan. Mga kapatid, ano ang sinesentro ng puso mo at paningin mo ngayon? Nakakala mo okay. Pero sinasabi ng isip mo ng iyong budhi, huwag, pag-isipan mo muna. I want all of you to ponder. Nais ko po na dikdikin niyo yung sinasabi ko, mga kapatid. Do not just believe everything what I am saying. Be like the Bereans. More noble. Anong karakter ng Bereans? Meron po silang counter-checking. Si Paul na nagsasalita, pero ang mga Bereans, meron po silang karakter na sinabi mo. Pero ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? So do not be deceived. I am not discrediting the capacity and capability of pastors to preach. I'm a pastor myself. Been to seminary. I taught in the Bible school. Kung knowledge lang naman ang pag-uusapan. I know hermeneutics. Not full well, but I know some. I know exegesis. Not full well, but I know some. Nagturo din po ako sa mga pamantasan as an architect. Nagturo na po ako. Pero hindi ko sinasabing alam ko lahat. At hindi ko po sinasabing lahat ang sasabihin ko
tumpak. Maaaring sa 10 tama, pero hindi nangangahulugan yung pang-11 tama pa rin. Okay? Kung totoo sana palang pinag-uusapan, di sana wala ng mga abogado. Ayan, si attorney. Sabi ko nga sa anak ko, anak, Christian abogado ka. Huwag ka sumingil ng sobra. Alam mo ng talo, tinanggap mo pa. Sabihin mo na lang, sa tingin niyo po ba, kapag itinuloy po ba natin to, magkakaroon na po kayo ng kapanatagan? Unang-una, mapapanatag po ba yung lukbutan? Kasi yung acceptance fee pa lang po, talo na kayo eh. Yung pa kaya sa kaso, hindi ba tayo nag-iisip na nagdidemanda tayo? Acceptance fee pa lang, talo ka na. Gusto mo pang manalo? Mananalo ka sa kaso, pero magbabayad ka pa rin sa abogado. Yung 10%, huwag mong kakalimutan, attorney. Pag maglalambing ka sa Diyos, pag-aarin mo sa pastor. Joke lang po yun. Makatotohanin nyo. When God is no longer the center of your life, when God is no longer the desire of your heart, when God and His words are not the foundation of truth for you, then what is left? Ano pa? Hindi na si Lord ang sentro? Hindi na si Lord ang pinitibok ng puso mo? At hindi mo na pinaniniwala ang salita ng Diyos? Ano pang nalalabi, mga kapatid? Wala ka nang iniwan para sa Panginoon. Ibibigay mo lang lahat sa kaaway and you are an easy prey. Wala kang kalaban-laban. The enemy, sabi po ng Biblia, is seeking for someone whom he may devour. Nangyari yun dahil nag-iisa si Eva. May kasama siya, pero nag-iisa siya. Meron sa bahay, mag-asawa, magkasama, pero nag-iisa. Hindi maramdaman ng babae ang pag-ibig, hindi naman ma-affirm sa lalaki yung pag-ibig ng lalaki, kaya naghanap sila ng makakasama. Kaya yung the word kulasisi, napakatamis niyan, kapatid. Kulasisi. Sa English, ang tawag doon, third party. Masaya yung party, di ba? Masaya yung party, nagsasayaw ka. And you're so busy. Sabi po ng ating speaker, yung ikalawang speaker, ginawa niyang acronym ng busy. Busy under the yoke of Satan, of the enemy. Hallelujah. Ayan pa ho ba kayo? Gusto niyo pa ho bang makinig? May iniisip na ho ba kayo? Nakapag-conclude na ho ba kayo? Tuloy po natin. So your desire can be manipulated also by the enemy. Kaya niyang balaktutin ang desire mo. Kaya nga, di ba kinakanta ng joy of my desire, all-consuming fire. Di ba kinakanta po natin yan? O hindi natin kinakanta? Ako lang. Kapag si Presi hindi nag-desire ng puso ko, maghanap na ako ng maraming kulasisi na mas maganda kay Presi. Lagot nga lang ako sa mga anak ko. Baka dinanda pa ako ni attorney. Oh, ano bang tawag doon? Adultery, concubinage, or what? What's the right term, attorney? Concubinage or adultery? Concubinage. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng concubinage? Huwag niyo na akong tanongin, hindi ko alam. Siya lang may alam. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, saan mo kukunin ang totoong karunungan? Ulitin ko, hindi sa paaralan. Sa bahay, na ang sentro ay si Lord. Kaya nga, sambahayan. Look, go to Ephesians chapter 5 and you will see there the metaphor used by Paul when it comes to the relationship that is taking place between the church and God. Babae ang church, lalaki si Lord, may relasyon sila. At ang lalaki ang naghaharap sa Diyos Ama ng church bilang walang kapintasang
church. And so, tingnan po natin sa setup ng family. Ang lalaki ang gumagabay sa kanyang sambahayan. Una, sa kanyang asawang babae na magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. It's not the pastor. It's not the priest. It's not whoever. It is a pure mandate, clear mandate from God, vested and bestowed upon the man. One of his functions, duties, and responsibilities to lead the house or the household. Meaning, kung meron silang mga anak, included yun. But firstly, sa kanyang kabiyak. Why? Because God gave him the wife. Bahagi yun ng katawan eh. Iiwan mo ba ang puso mo na naglalakad ka? Tell me. Tell me, nandun ang puso mo, nandito ako nagsasalita. I have no physical heart in me because I left my heart in San Francisco. Ano ibig sabihin nun? I cannot function as an able person with something missing in me. Kung wala ang puso ko, paano ako titibok? Paano ako magkakaroon ng pag-ibig sa asawa ko kung wala ang puso ko sa akin? Paano mo susundin ng Diyos kung wala ang puso mo sa pagsunod sa Kanya? Simply put, ipinagpalit ni Eva ang katotohanan ng salita ng Diyos sa salitang karunungan. Marami ang nasisirang tao sa pagpapakatalino. And they ended up hiding in the mountains. Tatago na sila sa batas para hindi po sila mahuli. Kanino mo madalas ipinagpapalit ang Diyos? O saan mo madalas ipinagpapalit ang Diyos? Sa kayamanan, sa karunungan, sa kabantugan, kagandahan. Di ba sabi ng Romans? There is nothing can separate us from the love of God. Height, depth, angels, being poor, being naked, no food to eat. What else? There is none. 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 Hindi umadre. Wala. Nothing can separate us from the love of God. Sa New Testament na po natin mababasa yan. Paano nagkaroon ng dalawang salita? Look back to the Old Testament. Yun po ang precedent. Bakit nagkaroon ng dalawang mga talata na walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pero ang nakapaghiwalay ng pag-ibig ni Eva, hindi lamang kay Adan at sa Diyos ang pinakamalala, bunga. Bunga ng pagkakaalam ng mabuti at masama, plus of course, karunungan. Masarap maging matalino, sikat ka eh. Pero ano bang malungkot ang maging matalino? Kasi ikaw ang laging lalapitan, wala ka ng panahon sa sarili mo. So she took some and ate it. Hindi lang isa ang kinuha niya. Marami. Marami. Para malasahan talaga niya ang tunay na lasa ng bunga, hindi lang isa. Marami ang kinuha niya para ma-confirm ang lasa. At pagkatapos noon, mga kapatid, ang sabi, she also gave some to her husband who was with her. Plainly, nandoon ang lalaki kasama ni Eva. Nakakalungkot, no? Kaya minsan, pagkasama ko si Presi at may mga dumadang magagandang babae, kunwari hindi ako nakatingin, nakayuko ako pero hindi ko sinasabing dahil tao lang ako. Hindi ko sinasabing dahil may mata ako. Kasi kung babalikan ko ang Old Testament, si Joseph, nilalapitan na ni Mrs. Potiphar. Ang problema lang kay Joseph, ayaw niya nang may asawa, gusto niya virgin. Kaya tinakbuhan niya si Potiphar, ayoko sa'yo.
Asawa ka na! Yung ba sinasabi ng Biblia? No. Pero sa mga lalaki, mga kapatid, papawisan na ako ng todo. Kaya nyo bang pigilin na hindi tumingin sa magandang babae? Pangit nga, tinitignan nyo, mas maganda pa kaya. Oh. Anyway, napag-usapan lang din naman natin. Ito nagtataka ako. Sino munang kumain ng bunga? Si Eva, di ba? Pero bakit sinabi ng Biblia, then the eyes of both of them were open. Dapat sabay sila. Sabay silang kumain na hindi, nauna siya eh. So, ibig sabihin, dapat, and the eyes of Eve was first opened. Pero bakit binuo? Kasi yung salitang you or pronoun you, is it pronoun or ano? Pronoun ba you? Singular. Pronoun siya? Is, are, noun? Noun pronoun. You eh. Second person. Ibig sabihin, pareho sila. Kahit nauna si Eva at nahuli si Adan, ang pagbubukas ng kamalayan, sabay sila. Sabay sila. Therefore, kahit kinain ni Eva, kung hindi kinain ni Adan, may pagkakataon pa eh. May pagkakataon pa to mediate for Eve na gagawin ni Adan. Panginoon, nagkasala po ang asawa ko, patawarin mo po. Patawarin mo po siya. Ipinamamanghi ko po, ipatawad po ninyo ang kasalanan po ng aking kabiyak. Walang initiative on the part of Adam to do that. Kaya nung kinain na niya, eto na, nabuksan ang kanilang mga mata. Nabuksan saan? Nabuksan saan? Ang turo sa atin ng mga maliliit pa tayo, nung tayo nasa eskwelahan, ang sabi, igalang natin ang ating mga magulang. Amen? Ang turo sa atin. Nung maliliit pa tayo. O nung wala pa tayo. Eh, may mas nauna sa atin eh. Naituro na yun sa kanila eh. Okay. Ano ibig sabihin? Na hindi mo kailangang matuto ng aktwal. Hindi mo kailangang matuto ng aktwal. Matututo ka sa pagkakamali ng iba. Kahit na hindi sabihin sa'yo na igalang mo ang iyong mga magulang, sinabi na yun ng Diyos sa mga taong nauna sa atin. Kahit na hindi na ituro sa iyan. Given na yan. Kung baga nagsosolve ka ng equation, halimbawa sa physics, sa chemistry, or sa algebra, trigonometry, and whatnot, meron kang worded problems, meron po doon mga given at mga constant. Given na yun. Ang hahanapin mo na lang yung y, yung x. At yung mga variables, maglalagay ka na lang ng, mag-assign ka na lang ng value until makuha mo ang solusyon. Okay? Andyan pa ba kayo? Hindi ko kayo marinig. Men! Asan ang women? Women! Where are you? Yung men lang ang narinig ko. Andyan ba kayo? Men! Women! O dito, women! Meron pa pala. Then the eyes of both of them were open and they realized they were naked. So ano ang unang nakita nila? Si Adan, ang unang namalayan niya ay ang presensya ng Panginoon, ang mismong Panginoon. Nung siya ay likhain. Nung sila ay mabuksan sa katotohanan, anong una nilang nakita, mga kapatid? Kahubaran. Kahubaran. So, hindi dahil natututo ka, hindi dahil nagkakaroon ka ng karunungan, yung karunungan mo ay nagdadala sa iyo sa katuriran ng Panginoon. No. No. At alam ko, maraming matalino dito. At magaling. Pero mas magaling tayong gumawa ng kalokohan. Amen?
Oh, women. Then the eyes of both of them were naked, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Una ay out of order. Okay? Pangalawa, yung pride. Pride. Ano ba yung pride sa Tagalog? Anong pride sa Tagalog? Yung rito? Yung ba? Anong pride? Kasi you can use pride, the word pride to positive and negative. Pag sinabing pride of the Ilocanos, ano yun? Karangalan. Nagbibigay karangalan. Ay, gawin mong negative. Ano yung pride? Kapalaluan. O, hindi, last pala yung pagnanasa. Rebellion followed. Nagrebel si Eva sa Diyos. Nagrebel si Eva sa asawa niya. Pagkatapos ng pride or kapalaluan. Wala sa katinuan ng pag-iisip. Praning. So they sewed fig leaves to cover together and made coverings for themselves. The next word is concealment. Pagtatago. Unang itinago nila yung kanilang kahubaran. Pangalawang itinago nila ang kanilang sarili sa presensya ng Diyos. Marami na po sa atin tumatakbo palayo sa Diyos. That's why we need revival. What is the true evidence of revival? Because in a way, revival cannot be organized. It is the initiative of God. Because revival is the reawakening of souls. So you cannot organize that. Only God can touch. Just like what happened to Ezekiel. Sabi niya din, magpropesiya ka sa mga kalansay. Nagpropesiya siya, pero hindi pa buhay. Tumawag ka sa hangin. Bigyan mo sila ng litid, ng kung ano-ano, at tumawag ka sa hangin. Magpropesiya ka. Ano ba yung hangin? Breath of life, or the Holy Spirit na pumasok sa kanila. At nung sila ay mabuhay na, sila ay nagtindig. Paano sila nagtindig? At ano ang nagtindig? Bansa, Israel. Binuhay, corporate revival. At sa atin, minuto dapat po tayong nagkakaroon ng revival. So, realization from what is distorted, realization from what is actually pagsalangsang sa utos ng Panginoon. Karamihan ng ating realization ay resulta ng ating pong malaking pagkakamali. Nagkasala na po tayo. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God, and as he was walking in the garden in the cool of the day. Sino po dito may mga bahay? Yung inyo. Hindi kayo nakikibahay. Hindi, joke lang. O kahit na apartment, sino may bahay? Lahat po tayo may bahay, di ba? Kaya, ito tanong. Ito maganda to eh. Sandali lang po. Sabi niya may mga bahay kayo Tignan ko nga. Narinig niyo ba ang yabag ng Panginoon na lumalakad sa loob ng bahay niya? Combo ito na rin. Diyos ko, yung mga kabilang kinakalit ko. Bakit yung mga ingay ng luto naririnig ninyo? Yung yabag ng Panginoon, hindi natin naririnig.
Am I right? O I'm just hallucinating? Narinig ba natin ang yabag ng Panginoon? Meaning, nandoon ba si Lord sa bahay natin? O may bahay tayo, pero nasa labas si Lord? Na gustong pumasok ng Panginoon, ayaw natin papasukin. Sarado lahat ng pinto. At ang pinakamasakit, sarado na yung pinto, sarado na ang bintana, pati ba naman puso, sarado pa rin? Paano papasok ang Panginoon? Paano? Paano kang lalapitan ng Panginoon? Paano kang kakausapin ng Panginoon? Ayaw mo. Gusto ni Lord, ayaw mo. Hindi ka napipilitin kung ayaw mo. Pero meron kang kakaharapin kapag nagpatuloy ka sa pag-ayaw mo sa Panginoon. Remember, sabi ng Biblia, then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. Kahit na nakasala sila, hindi na putol ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa kanila. Hindi pinutol ang relasyon ng Diyos sa kanila. Pinuntahan pa rin sila ng Panginoon. Why? Because God loved them so much. God loved them so much. But you know what? Naiiyak ako sa ginawa ng aking unang magulang. They hid from the Lord God among the trees of the garden. Yung nilikha ng Diyos na puno, doon ka rin nagtago. Dapat mong ginawa, nagtago ka sa nilikha ng puno, hindi sa puno, kapatid. Kung meron kang dapat na lapitan, kung meron kang dapat na kanlungan, kung meron kang dapat na pagtaguan, ay doon sa saan? Sa kanlungan at kandili ng Diyos. Sino ba tayo para lapitan ng Panginoon? Hindi ba dapat tayo lumalapit sa Diyos? Ano ang nagawa ng karunungan ng iyong matuklasan? Inilapit ka ba sa Panginoon? Lahat po tayo may angking talino. Yan bang angking talinong yan ay naggagalang pabalik sa atin sa Panginoon o ginagawa natin puno na pinagtataguan natin sa presensya ng Diyos? Why? Because you are so busy. You are so preoccupied of so many things and you have neglected the most important part of your existence. Fellowship with God. You want to put everything in order, put yourself back into the loving arms of God. Go back to His arms. Go back. But the Lord God called to the man, where are you? So, hindi ka tatawagin ng Diyos sa simbahan. No. Kung gusto kang kausapin ng Panginoon, hindi sa simbahan. Hindi sa church. Gusto niyang kausapin ka kung saan kanya dinala. Kung saan kanya inilagay. Si Adan inilagay sa garden. Doon din niya gustong kausapin ang lalaki. Gusto niyang iayos yung tahanan. Many of us belong to a to a dysfunctional family. Many of us, if not all of us, many of us, dysfunctional family. Because if we will put everything in order, to be a functional family, a family should be what? Kay Lord. Ama, ina, anak. The beginning.
Yun ang kaayusan. Magiging maayos ang tahanan kung hindi nagtatago ang ama, hindi nagtatago ang ina, at hindi nagtatago ang mga anak sa likod ng puno at ayaw kausapin ng Panginoon. You want to put everything in order? Talk to God. Talk to God in what way? Pray. Admit that you're a sinner. Repent! Repent! Pagsisihan mo ang pagkukulang mo. Bumalik ka sa Panginoon. Gusto kang kausapin ng Diyos, hindi araw ng linggo. Gusto kang kausapin ng Panginoon, araw-araw. Magsisipon tayo mga kapatid. Hanggat may panahon pa. Magbalik loob ka sa Panginoon. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Dahil kung wala ang Diyos, kahit anong meron ka, kulang ka pa rin. Kung tutusin nga, kahit hindi na ako, I had almost everything. I had a wife, meron akong career, I had beautiful kids, meron pa akong apo, gift, may bahay na ako, may lupa na ako, may sasakyan ako, hindi lang isa, may truck pa nga ako. Ano ba nga, ha? Gusto nyo? Pagdating loob kayo sa Panginoon. Kung nagbalik ka na sa Panginoon, ito susunod. Panatili ka sa Panginoon. Don't pray for blessing. No, don't pray for blessing. Bakit insufficient ba si Lord? The God that I knew is an omnipotent God. He knows everything. He knows my need, my very need, and my special needs, and also my wants. He knows them all. Do I need to ask Him? No, He's my Father. The Father knows best. Ginain niya sa lady's choice. O kasi, papalaspas, binalaktot. Ginawa, lady's choice. Knows your best. No, Father knows best. The Heavenly Father knows best for us. Amen. But I remember, I asked God, Lord, 12 taon na po ako. Pagod na akong masasabit sa bus. Pati sa street na nakakurbata ako, Panginoon, tapos nakasabit ako sa jeep. Kakahiya naman. Ganda ng taon na lalaki. Lord, kahit umuulan, inaabot na ako ng madaling araw sa Bible study, cell group. But I kept on praying, Lord, bigyan mo naman ako ng sasakyan. Binigyan naman ng owner. At tumantuwa na ako, owner. Kahit second hand, Lord, salamat. Ay tumagal. Lord, malapit na pong sumayad yung chassis ng owner ko sa spalto. Bigyan mo naman ako ng malaking sasakyan. Ito nakakatuwa kay Lord. Dinag-pray ako, bigyan mo ako ng malaking sasakyan. Masukat pa nang binigyan ako ng truck. Sabi ko, Lord, nagpapatawa ka ba? Sabi ko, malaking sasakyan. Pero nang naisip ko, specific ka ba sa prayer? Masabi mo malaki, yan binigyan ka ng truck, tapos reklamo ka. Alam mo, iskay ko lang ng pamilya ko at nauulanan sila. Pero inulit ko, Lord, bigyan mo ako ng medyo maayos sasakyan, medyo malamig, kasya kami, binigyan ako ng light Ace Toyota. Tagal namin ginamit, pinupulaan na nga, tinatawa na ako ng member ng church nito. Yung sasakyan ni Pastor, ang dami ng bangga, basag na nga yung taillight. Aba, sabi ko na, tinatawanan na po ako ng mga miyembro ko, baka naman, Bekemen. At binigyan ako ni Lord, yung kauna-una akong Ford Everest 4x4. Tagal ko rin ginamit. Naluluma na rin. Pero Lord, medyo luma na. Malayo ang pinupuntahan. Binigyan niya ako second Everest. Yung pinuha ng anak ko, si Sarah. Hindi niya hiningi. Kinuha lang niya. Nagulat na lang ako, bakit nasa iyo na yan? Sabi niya, mahal mo ako eh. Ha? You see? Hindi na kailangan hingin sa akin. Kinuha na niya. Magreklamo ba ako? Hindi na, tatay ako eh. Hindi ko na lang babanggitin yung kinuha sa akin na ayun na.
Abay, buhay pa ako eh. O akin yung suot ni Papa doon, akin yung suot ng Papa ni dito. Ay, doon pala, nakahubad na ako eh. Naglalakad ako, nakahubad pala ako. Alam ko, may suot pa ako. Di pala, pinagpira-piraso na. Anyway, do not pray for blessing. Why? Anong sabi ng Biblia? Meron bang ipinagkait ang Diyos sa atin? Ultimo kaisa-isa niyang anak, ibinigay niya sa atin. Hindi niya ipinagkait. Yun bang kayamanang hinihingi mo, ipagkakait ng Panginoon? Tanong, tama ba ang puso mo? Nasa ayos ba ang puso mo? Baka yun ang dahilan. Humingi ba ng pagkain ng mag-asawa? No! Ginawa yan ng Panginoon. Una pa nga sa kanila, lahat ng pagkain. Sa inyo lahat. Ang gusto lang ng Panginoon na out of the abundance of what we have, no? Ang gusto ng Panginoon, ako dapat ang paunahin sa iyo. Kasama ang women. Kasi men lang sila. Eh, Pastor, bakit po mahirap kami? Bakit wala kami noon? Wala kami ito, wala ka noon, wala ka noon. Mga kapatid, sa tingin mo ba, pag nagkaroon ka ng lahat ng gusto mo, makukontain mo, at magiging banal ka ba? Magiging makatwirang ka ba? If you have everything, I'm telling you, you cannot. First 3 years na nag-pioneer ako ng PLC at CCI, walang direksyon ang isip ko kundi gawin kung ano yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. Dito ko na po nakuha yung aking pagiging diabetic. Dito ko na po nakuha yung aking mild heart attack. Dito ko na po nakuha yung aking pagkalagas ng buhok. Makapal po natin yan. Pwede magtago dyan ng mga pugo. Eh ngayon, pati kutot, kita ko. But why am I still here? Because God isn't done yet with me. No, ako'y ma-heart attack. Sabi ko, Lord, if this is the time for me to go, then let me go. Please release me. Let me go. Hindi, binuhay pa ako eh. I had my first heart attack 2012. 2024 na ngayon, mga kapatid. So, libre na yung, gift na yung 12 years. I don't know kung hanggang kailan pa. I don't know. Kala ko nang bibigay na ako. Walang pagkain ko, konti ang pagkain namin. Hindi pala wala. That's not the right word. Meron kaming pagkain. Meager lang. Kumbaga, kaya ng Panginoon ibigay sa amin lahat ng pagkain. Pero unti-unti ng Panginoon para ma-savor ko ang blessing ng Lord. Parang ulan. Sa ulan, kapag pumatak sa bubong ninyo, kung butas ang bubong ninyo, hindi kayo babahain agad. Pero habang tumatagal ang bulos ng ulan at hindi ninyo tinatakpan ang bulas ng inyong bubong, babahain na kayo sa bahay ninyo. Parang hindi kayo masaya. Madali lang kayo na mag-bless. Remember Solomon, he didn't even pray for blessing, for riches, and for anything. When he saw the vastness of the kingdom inherited by him from his father David, he was so amazed, he was so overwhelmed. How vast, how big the kingdom that God has entrusted upon him. So sabi niya, I'm just a kid. Hindi ko kaya. Hindi katulad ng aking ama. Well-seasoned, well-experienced. Ako, wala. Ano sabi ng Panginoon? What do you like? Kung kayo nasa papel ni Solomon, what is the first thing that you would ask from him? With all honesty. What is the first thing? Anong unang hihilingin sa Panginoon kapag sinabi ng Panginoon, ask for anything. Anything!
As if you were issued a blank check. O di ba, namumroblema na kayo? Ano kaya unahin ko lote, bahay, o sabay-sabay? What? Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ni Solomon? Lord, Panginoon, Yahweh, bigyan mo po ako ng karunungan. Wisdom. And the Lord did just that. He never asked for blessing. Kasi mayaman na siya eh. What else can he ask from God? Nandiyan pa ba kayo? And also the women, okay? Okay. Where are you? Tinatanong ka ng Panginoon, anak, nasaan ka ba? Anak, nasaan ka ba? Lahat po ba tayo tumanggap na sa Panginoon? Okay, hindi ko natatanong kung kailan at paano nyo tinanggap. Considering na sinabi ng tinanggap nyo na ang Panginoon. Okay. Mabuti, tinanggap nyo ang Panginoon. He answered, I heard you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid. Anong kasalanan mo ang pinagtatakpan mo pa sa Panginoon? Anong kasalanan mo ang tinatago pa sa baol? Anong kasalanan mo ang naglalayo pa sa iyo sa Panginoon? Ang hindi pa ikinukumpisal kay Lord. Lahat po tayo may kasalanan. We have all bones in our, rotten bones in our closets. Lahat po tayo. And he said, who told you that you are naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? Kadalasan ang karunungan ng tao ang siya nagpapalayo sa atin sa Diyos. At yun ang ating kahubaran. Hubad tayo sa katotohanan ng Diyos. Hubad tayo sa katotohanan na kapag ikaw ay malayo sa Diyos, wala kang patutunguhang maganda. Hubad tayo sa katotohanan na merong layunin ng Panginoon sa atin, as it is written in Ephesians chapter 2 verse 10. That we are what? The workmanship of Christ, created in Christ Jesus, to do what? To do good works. What works? Works that has been prepared before us. Who set them? The Lord set them for us to do. Meron talagang ipagagawa sa atin ng Panginoon. Pagtuunan mo ng pansin, Lord, meron ka pala ipinagagawa sa akin. Pwede ko bang malaman ng blueprint? I'm an architect, I do plans, and I am so familiar with blueprints. Kailangan may blueprint. Paggawa ka ng bahay, may susundan. From the very start. No? The pre-construction phase, or the contractor, or the architect owner's phase, and then the construction phase, the post-construction phase, and the turnover phase. Lahat yun nasa plano. Plus, of course, the description. Ano nakapaloob doon sa description? Anong gamit ba ang gagamitin dyan? Now, tatapos na po tayo, malalanghalian na po tayo. Verse 12. Tingnan nyo 1, 2, 5, wala. 6, wala. Pagdating sa 7, pumasok na sa eksena si Adan. Nandun na siya. And the eyes of them were open. Nandun na siya. Tingnan nyo Tapos pagdating ng 10, 11, 12, hindi na si Eva ang nagsasalita. Si Adan na. At maski nung nagkasala sila, hindi si Eva ang hinanap ng Panginoon. Si Adan. Although sinabing, where are you? Meaning pareho sila. But noticeably, pag sinabing you, pwedeng siya muna at pwedeng pareho sila. But as far as I am concerned, my understanding is
Since si Adan ang pinagkalooban o pinagtiwalaan ng responsibilidad, sino ang unang mong hahanapin? At sino ang unang mong tatanungin sana kapag siya ay nagkasala o nahuling nagkasala? Kanino ka bang anak? Sino ba ang mga magulang mo? Saan ka ba nakatira kapag nagkasala? Kapag naman nagkamit ng mataas na katungkulan o honor, sabi mo, sino ba ang mga magulang mo? Ikaw ang nagkasala, pero walang tinatanong, sino anak, sino magulang mo? So si Eva nagkasala, pero ang una niyang hinahanap, si Adan. Kasi may bilin siya kay Adan. Baka may bilin po sa inyo mga tatay, sa mga anak ninyo. Huwag mong sisihin ng mga anak ninyo kung matigas sa ulo niyan. Tanungin mo muna ang sarili mo, ano ba ang naging parte ko sa pagiging matigas ng ulo mo, anak? Pag-usap muna kayo bago mo sa sumpain. It always takes two to tango. Tango is not about the dance. It's not about the dance. It's about the steps. Steps, hakbang. Sumusunod ka ba sa direksyon na inilatag ng Panginoon sa iyo? Sinusunod mo ba ang mga hakbangin na gusto ng Diyos na gawin mo? So, concealment, tinago mo ang sarili mo sa Diyos. Tinago mo ang sarili mo sa sisi ng Diyos. Tinago mo ang sarili mo sa pag-amin sa kasalanan sa Diyos. Now, ito. Verse 12. The man said, "The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it." Verse 13, the last verse. Then the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" Si babae, ang unang nagkasala, si babae rin ang huling nangatwiran. Anong pangatwiran niya? Tinukso ko ng ahas. So, tatlo ang tingnan natin. Dalawa o tatlo. Nung tinanong ni Lord si Adan, sino sabi, hubad ka? Kinain mo ba? Ang sagot niya, yung babae na dinala mo sa akin. Binigyan niya ako, kinain ko. So, the blame is not upon himself, but the blame is actually upon Eve. So, nagkaroon ng severance ang relasyon ng lalaki sa babae. Tinanong ng Panginoon yung babae, bakit mo ito ginawa? Yung ahas, tinukso ako. Baka kailangan ng gatas. Ayan. Sige, turo mo yung bunga, kapatid. Ayan. So, ayan. Mga tulurang lolo at ama. Yun. O, tumahimik na. Tinanong ni Lord si Adan. Ang sinising niya, actually, hindi naman si Eva eh. Ang sinising niya, si Lord. Mga kapatid, kapag pumapalpak ang trabaho niyo, kapag pumapalpak ang buhay niyo, sino ba talaga ang sinisisi niyo? Sarili niyo o ang Diyos? Pag sinabi mong, hindi, pastor, talaga sinisisi ko eh, ako. Now, hear me out. Sino ba ang nagbigay sa iyo ng pag-iisip? Kasi nag-isip ka eh. Sino ba nagbigay sa iyo niya? Ikaw ba? There is no contribution whatsoever on our part. None. Even in our salvation, we do not contribute to our salvation. And we cannot. Only God. Now, therefore, nagkamali ka, sinisisi mo ang sarili mo, but actually, ang sinisisi mo, sino ang gumawa sa iyo?
Ay sabi niya, kasi yung babae ginawa, binilapit mo sa akin eh. Binigyan ako eh. Kasi sinisisi niya ang Diyos. Kung hindi sa Diyos at hindi siya binigyan ng babae, hindi sana siya magkakasala. Therefore, sino ang may mali? Si Lord. Sa reasoning ni Adan. So, sinising niya si Lord, sinisisi na rin niya ang babae. Si Eva, nung tinanong ng Panginoon, sinising niya ang ahas. Sino ba ang gumawa sa ahas din? Lahat naman si Lord ang gumawa eh. Indirectly, sinisisi mo ang Panginoon. Dahil kung wala ang ahas, hindi ka nagkasala. Ay inalaw nga ng Panginoon eh. For what reason? This is it, mga kapatid. Before the Decalogue, before the Ten Commandments, meron ng moral law. Prevailing moral law. It is between Adam and Eve, Adam and God. Do not. Meaning, you have the capacity to choose. To obey or disregard or deny God. A test of morality in the garden. A test of morality in our homes. A test of morality in our offices. A test of morality in our churches. A test of morality in our communities. A test of morality in our nation. Where we are and what we are doing, are we moral agents? So yun po mga iiwan ko sa inyo mga kapatid. Meron pong pag-distort. There was a reversal of everything. Reversal on the part of first human pairs, human beings, and there was an intentional reversal of the truth on the part of the serpent. Ni-reverse niya. And the moment na hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos, we are reversing the truth. We are distorting the truth. Or we are blemishing the truth. Alalain pa natin. We are polluting the truth. Sabi doon, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Mga kapatid, pakiusap. Mamanik po ako sa inyo. Repent. Repent. Go back to God. Ask for forgiveness. Be reconciled with Him. So long as you have this precious time, we do not know what will happen the day after. Even right after this, we do not know what will happen. But it will surely happen. I don't know the degree of what will happen to us. But bago po yan, I entreating upon you, repent. Repent. Go back to God. Reconcile with God. Admit that you have done something wrong before His holiness. Tayo pong lahat ay tumayo. Siyasatin po natin ang ating pong mga puso, mga kapatid, sa mga oras na ito. Maaring wala kang malaking kasalanan. Maaring hindi ka pumatay, maaring hindi ka nagnakaw, maaring hindi ka nangalunya with opposite sex, maaari, pero hindi nangangahulog ang hindi ka sumamba sa Diyos-Diyosan. The greatest sin of Israel is idolatry.
Idolatry is very generic in its sense. Everything that could attract your full attention, everything that could take out the presence of God, everything that will preoccupy your heart, not God, is idolatry. Pagsambayan sa Diyos-Diyosan. Maybe your cellphone can be your idol. Maybe your wife, maybe your job, maybe what you have, everything that could detach you from Him is actually sin and idolatry. Magbalik loob po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Tayo po yumuko. Ama naming Diyos, narito po kami, Panginoon, na nagpapasiyasat sa iyong presensya. Tulungan mo po kami, Panginoon, na unawain, ma-process ang mga narinig po namin. At ipakita mo po sa amin, Panginoon, ang nararapat po namin gawin. Patawarin mo po kami, Panginoon. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Nais kong lumakad sa iyong katuwiran, sa iyong kabanalan, ngunit hindi ko kayang mag-isa. Tulungan mo po ako, Panginoon, sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Ngunit bago ang lahat, nais ko po na tanggapin ka, Panginoon, sa aking puso. Linisin mo po ako, Panginoon, ng aking puso. Linisin mo ko lang yung kabalagdanan ng puso. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa aking po mga kasalanan. Lord, nais ko pong sa pagkakabatid ko ng katotohanan ay maibalik, maipanauli ang dapat, ang tamang ayos ng aming pong buhay. According doon sa nais mo, sa plano mo, na nilikha mo ang tao upang makipag-ugnayan sa iyo. Lumakad na kasama ka. Mabuhay ng kasama ka. Magbunga ang kanilang relasyon sapagkat ikaw ang nais nito at ikaw ang nag-utos nito, Panginoon. Lord, we just want to go back to the original setup and original intention and plans of yours. Inaamin namin, Panginoon, na nagkamali po kami. Inaamin namin, Panginoon, na kami po ay naligaw. Inaamin namin, Panginoon, na hindi ka namin binigyan ng prioridad at ang inuna po namin ay ang aming sarili na inaakala namin yun ang tama at yun ang dapat. Ngunit ayon sa iyong salita, hindi po pala iyon, Panginoon. Obedience is better than sacrifice, sabi mo nga kay Samuel. Ano mang ialay namin, gaano man ito kamahal, gaano man ito kalaki, gaano man ito kakaiba. Lord, hindi ka nanunugod lang sa mga hain or handog. Ang nais mo ay ang aming taus-pusong pagsunod sa iyo. Hindi napipilitan, hindi nagmamaang-maangan, hindi nagkukunwari, walang halong pagpapaimbabaw, sapagkat batid mo ang kaibuturan ng aming mga puso. Enlighten us, Lord, with your words. Help us by your Holy Spirit. Help us, Father God. We just want, Lord, to be reconciled to you. Nais po namin na madama ang pagyakap mo, Panginoon. Nais po namin, O Diyos, na madinig ang tinig mo. Turuan mo kami, Panginoon, na ang aming pong pagtutuon, Panginoon, ng aming pansin ay sa iyo po namin na ipagkaloob. And that's why, Father God, with all our hearts, Father God, from the bottom of our hearts, Lord, we ask, Lord, for forgiveness. We ask, Lord, for your forgiveness. And we repent, Lord, out of the dust of God. We repent out of the dust, Lord. We know you, but right now, we can see your purpose in our lives, and we can feel it. Though we cannot touch it, but we know and we know and we know, Father God, that you are working in us. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid. Kayo po ang nakakaalam ng tibok ng kanilang puso.
Forgive them, Lord. Forgive us. Forgive all of us of our transgression. Kung kami magtatago ng kasalanan sa aming puso, hindi mo din ang aming pong mga panalangin. Ngunit sinabi mo rin sa iyong salita na kung tatago namin ang iyong mga salita sa aming puso, may ingatan namin to at hindi po kami mahuhulog sa kasalanan sapagkat meron pong gagabay sa amin, Panginoon. Sa amin pong pansamantalang pagtatapos, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa. Ingatan mo rin ang aming mga mahal sa buhay na aming pansamantalang iniwan sa aming pong mga tahanan. At sa dalawang ibang oras, ang aming pong pagkakaloob, nilalapit ko po ito sa iyo, Panginoon. Ang dalangin ko lamang, O Diyos, ay kanila pong naunawaan at hindi mo pinahintulot na agawin tangayin ang ibon ng mga salitang ito na maitanim sa aming pong puso. And that is why I ask, Lord, Father God, and I declare and I decree blessings, spiritual blessings coming from you, to spread abroad, Father God, upon their hearts. Marami pong salamat, Panginoon. Purihin ka sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Kaya sige po, pwede na po tayong magkaloob. Yan. Tunay na Panginoon, ikaw at ikaw kami. Wala po kami ibang may pagkakaloob ng higit at hindi namin kayang higitan, O Diyos, ang ipinagkaloob po sa amin. There's no way that we can outgive you, Father God. Because whatever we have right now, all of those came from you. And we continue to acknowledge and recognize that, Father God. Panginoon, sumapit na po kami sa pansamantalang pagtatapos ng gawain ito. Salamat, Lord, na nangusap ka sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat, Lord, sa pagtisa ng Santong Espiritu, O Diyos, sa aming pong kalalinan. Uuwi kami sa aming tahanan at taglay ang pag-asa. Uuwi kami, Panginoon, at taglay sa aming pong puso ang katiyakan ng aming pong kaligtasan. Uuwi kami, Panginoon, na meron pong kagalakan. At uuwi kami, Panginoon, sa aming pong tahanan na tinatanaw ang magandang bukas sapagkat ikaw ang aming pong kinabukasan. You hold our future in your own hands. At kinikilala po namin ito, O Diyos. Kaya, muli, O Diyos, sa aming pong pag-iwalay, bawin po namin ang iyong presensya. Taas po natin ang ating mga kamay para po sa benediction. Ang pag-ibig ng Ama mula sa langit, ang kahabagan ng Panginoong Jesucristo, at ang pagkikisa ng banal na Espiritu Santo ay sumaating lahat mula ngayon at pagpakailanman. Sa pangalan ni Kristo Jesus, tayo pong lahat ay magsabi. Ayan, tapos na po tayo, pero wag mo na po kayong aalis. Huwag mo na po kayong maalas. Meron po tayong laging ginagawa dito sa church. Yung pong